Hello! Happy blessed morning sa inyong lahat. Ito yung aking special biko na linuto kahapon. Ayan. Experiment lang tong biko na to pero lumabas na napakasarap. Ayan mga kakusina. Ito na nga daw ang magiging favorite na biko ng aking Junakis. Ang aking nilutong special biko ngayon. Ayan. Tara na't panoorin nyo kung paano ko ito linuto. At syempre una ay isasaing muna natin yung malagkit na bigas. Ayan, pagkahugas ko nga ayan, linagyan ko na siya ng gata. Ayan, wala akong freshly squeezed na gata. Ang ginamit ko dito ay yung naka-pouch mga kusina. Ayan, bale, kalahating kilo ang aking nilutong malagkit dyan. At habang linuluto ko nga yung malagkit ay sinalang ko naman yung isang pouch dito na gata. Ayan. Puluin lang natin ito ng bahagya and then lalagyan natin ito mamaya ng kaunting asukal para pag hinalo natin dito yung malagkit na naluto na ay meron na siyang lasa. Dito naman sa kabilang kalan, ayan, sinalang ko dito yung buko meat and then naglagay ako dito ng isang pouch din na kokomama gata. Ayan. At lulutuin lang natin itong ating buko. Ayan. Wala kasing makapuno yun sana. Pero itong buko ay malambot naman kaya okay lang mga kusina. Naglagay nga pala ako dito ng evaporated milk at saka condensed milk. Maglalagay din ako dito ng isang maliit na Nestle cream. Ayan. Para mas lalong sumarap ang ating pang-toppings sa ating biko. Or pwede ring pangpalaman sa ating mga tinapay. Masarap to mga kakusina. Ayan, linagay ko na dito yung cream niya para creamy ang ating pang-toppings sa ating biko. At halu-haluin natin para mag-combine lahat ang mga ingredients na ating nilagay dun sa buko. Ayan. Papalaputin natin ito ng husto mga kakusina. Ayan. Kaya maraming halo ang kailangan dito. Ayan. Hanggang sa ilalim ang paghahalo para hindi manikit or masunog. Dito naman sa kabilang kalan, ayan. Check natin kung okay na tong linuluto nating gata na may kaunting asukal. Kung pwede na ba ditong ilagay yung linuto nating malagkit na merong dinggata yun. Ayan. At eto na nga, ready na. Linalagay ko na ang malagkit dito mga kusina. Kasali pa rin yung kanyang tutong na malambot. Malambot yung tutong niya mga kusina. Kaya sinali ko pa rin. Hindi naman siya matigas. Kaya okay lang na isali dyan. Ayan. Ilagay ko lang lahat ito. And then saka ko siya ihalo ng ihalo para mag-combine na lahat ang mga gata sa ating malagkit. Ayan. Halo-haluin ko lang itong mga kusina. Kumuha lang ako dito sa kabila naman ng ating nilulutong buko. Ayan. Lalagyan natin itong biko para mas lalong sumarap ang ating biko. Ayan. Para may buko din sa loob ng ating mga malagkit or biko. Ayan. Halo-haluin ko lang ito hanggang siya ay maging makunat. Ayan. Mekos-mekos lang ng bonggang-bongga hanggang dun sa ilalim para hindi manikit or masunog. At dito rin sa kabilang kalan, ayan, halu-haluin pa rin natin yung ating pinapalapot na buko na pang-toppings. Ayan. Halo-halo lang hanggang dun sa ilalim para hindi masunog. Grabe kabango nito mga kakusina. Kung nandito lang kayo talagang maaamoy nyo kung gaano siya kabango. At ayan na nga lumalapot na. Medyo okay na to. Konting paghahalo na lang bago natin iahon. Ayan, naahon na nga ang ating pangpalaman sa tinapay pwede or pang topping sa ating biko. Ayan ang aking nilutong experiment ngayon mga kakusina. Tapos nagtira ko ng kaunti dito sa kawaling pinaglulutuan ko. Linagay ko dito yung malagkit. Ayan, para hindi masayang yung nanikit sa kawali na mga ingredients pa mapunta dun sa malagkit. Na lalong magpapasarap sa ating biko. Ayan.
Halo-halo ko lang to ng bonggang-bongga hanggang sa maging makunat ulit siya. And then, pwede na natin itong iahon. At eto na nga, ready na ang aking special biko. Ahunin ko lang to. Ayan, para pwede nang iserve. Ipa-flatten ko lang to. Pwedeng lagyan ko na dito sa ibabaw niya ng pang toppings or kahit ganyan ay okay lang. Dahil may lasa naman yan, matamis na siya. Pero lalong mas masarap ang ating biko kung merong ita-toppings na linuto kong buko. Ayan mga kakusina. At eto na nga, ready na ang ating pang toppings. Ayan, napakasarap niyan. Pang toppings at pang palaman sa ating tinapay kung meron tayong tinapay. Eto na yon mga kakusina. I-try nyo magluto ng ganito tsak na hindi ako mapapahiya sa inyo dahil legit ang kanyang sarap. Ayan, na masarap na biko na may toppings na buko. Ayan, bahala na kayo kung anong itatawag nyo dito mga kakusina dahil hindi ko naman alam kung ano ang itatawag ko dito kaya tawagin ko na lang siya na special biko dahil special naman ang pagkakagawa. Kahit experiment ko lang to mga kakusina. Bye!